Na ba naming humingi ng tulong sa consultant for this one. Iniisip na namin yon na pag hindi talaga kaya ay kailangan namin magkaroon ng consultant para Hello guys! Welcome to Jill in Cannes. So for today's video ay nakasakay tayo sa Uber at ito nga ang downtown Edmonton papunta sa ating school sa Northwest College. Today ay meron akong final exam. Isang subject lang, online siya pero ang venue ay sa school para mas madali. At syempre mamimiss ko ang lugar na ito dahil guys natapos na natin ang 2 years na pag-aaral dito sa Canada bilang international student. So, nag-start ako last August 2023 at ngayong nga ay aking final term, winter 2025. So, 4 semesters guys ang aking ginawa at ito na nga ang Northwest College. Yan. So, malapit na tayong bumaba papunta sa ating school at mag-e-exam na tayo guys. So, ito nga pala guys, ang ating inside campus. At syempre, dahil sa panahon dito, no, may mga winter, kaya indoor yung mga ating mga campus. At ito yung tinatawag na atrium kung saan nangyayari ang mga events. May stage dyan. At itong view ay coming from the library. At ito yung site na kung saan may mga computer. Pero ito din, may mga books. So, ito pang children's area yung mga books. Very spacious din naman yung area at very conducive for learning. At kung gusto mo talagang mag-aral, ay makakapag-aral ka. Ayan, so hahanapin ko muna yung aking examination room dahil for the very first time at the last day of my school ay makakapunta ako doon. At yan, natapos na ang ating exam. Mag-refresh muna tayo dahil tayo ay papunta ngayon sa St. Albert na kung saan ako ay merong full-time job interview. Ayan, full-time job interview talaga. So, meron akong interview para sa isang full-time job offer. Hi guys! Welcome to Jill in Cannes. So, kamusta naman kayo dyan? So, saan man kayo sa world ngayon, sa Philippines, sa Canada, or saan man, kamusta po kayong lahat? At ito na nga guys, na-mention ko nga sa aking, sa intro na nagkaroon na nga ako ng first interview at yung first interview ko ay naganap nung aking last day sa school. Ibig sabihin yung last day ko, yung pinaka last day na subject na may exam ako. So, online exam yon, pero kailangan ko pumunta ng school dahil instead na sa bahay ako kasi baka mas marami pa akong ayusin, kailangan ko pang i-check, ipakita yung buong paligid ng bahay na room ko, yung room na kung saan ako mag-exam. So, marami. At least doon upo na lang ako tapos nakaset up na lahat and everything. Kaya, okay yung exam ko ay worry-free. So, mas okay na mag-exam ako sa school at saka wala ako. Sure ako na hindi papasok si Celestia kasi talagang mahirap yun, no? Minsan ganun. So, bigla na lang siyang lumalabas sa scene. Ayan. So, ngayon nga guys, dahil nga last day ko na at nagkaroon ako ng 3 job interviews for that week, ay ina-assume ko kailan kaya darating ang aking completion letter. So, habang hindi pa dumadating yun guys, ay pwede pa akong mag-work ng 24 hours per week. Pero hindi pa kami pwedeng mag full-time dahil parang hindi naman ito yung summer break namin, no? Kami ay nagtatapos na ng pag-aaral dito sa Canada, kaya hindi na kami considered as yung mag-e-enroll ulit for the next term. Kaya hindi namin ito break. So, yung mga nagbi-break ngayon, summer break, ay pwede silang mag full-time hours. Pero kung ito yung last term natin or ninyo, ay 24 hours na lang.
Pero once dumating yung completion letter, ay kailangan po tayong mag-stop. So, ito na nga guys, ang isang magandang balita ay natanggap ko na ang aking completion letter. So, prior to that day, yung mga classmate namin sa GC, medyo busy sila kasi parang may mga natatanggap na silang mga email, ganyan. So, gabi kasi dumating yon, grabe, 12:08 AM. So, madaling araw siya dumating. At syempre, tulog na tulog tayo, no? Nung gabi na yon, ang daming nilang pinag-uusapan sa GC na ganito, ganyan. So, anong gagawin? Mag-i-stop ba tayo? Tutuloy ba tayo ng work? So, ganyan. At pagising ko nga, nakita ko na dumating na nga yung completion letter namin. Buti na lang, guys, yung week na yon ay hindi talaga ako papasok dun sa isa kong work. Dahil yung Friday ay meron kaming event, which event siya pero counted as working hours, so bayad kami 8 hours yun, plus Saturday meron pa akong 5 hours, so parang susobra-sobra ako. Kaya sabi ko dun sa isa, para maka-attend ako ng event ay kailangan kong mag-absent dun sa isang work para ma-keep ko yung 24 hours. Pero bago yun guys, nung dumating na nga yung completion letter, ay kailangan kong mag-email right away sa aking work na dumating na yung completion letter ko and I cannot attend to that event if that is especially working hours yon, plus the Saturday na 5 hours work. So, kailangan kong mag-stop muna until I receive yung my implied status. So, medyo yung experience na ito guys, during those days na natanggap ko yung completion letter, ay parang kinakabahan ako, na-stress ako dahil guys, DIY lang po ulit kung gagawin ang PGWP application ko together with my family. So, ang gagawin ko guys ay pagsasabay-sabayin ko na kaming lahat. So, another thing na naman, magiging isang concern ko na naman dito ay si Celestia, dahil nga 4 lang yung bata na kasya dun sa form, tapos isang yung spouse, so parang 5 yung total dependents ko. So yan yung pag-iisipan natin guys, pero kung meron kayong alam kung paano gawin, please comment down below para malaman ko kung paano ko maisasama si Celestia sa application na ito, dahil DIY lang po ang gagawin namin. Ayan, so yung isang work ko nung Monday na na-interview ako ay sinabi ko na pwede po akong mag-work pero part-time lang. So, kinumpute namin yung hours sa kanila na magiging 24 hours per week kasama yung isa kong work na hindi pa ako nakakapag-resign. Yung isang work, so kinumpute nun, ginawa nila ako ng 2-week schedule as part-time sa kanila. At ayun nga, ay okay naman, nagawa na ko ng schedule. Parang from Tuesday to Friday, kasi yung Monday ko at Saturday work ay hindi ko pa siya nare-resign, at sabi ko magre-render muna ako ng resignation ng time. So give me 2 weeks doon para maka-work pa din ako sa kanila. Ayan, for the remaining days. Pero nga, nung during na dumating yung aking completion letter ay hindi po ako nag-work. Sinabi ko sa kanila na dumating completion letter ko at ito yung sinabi ko sa letter ko. Kasabay na rin ng aking resignation. So, pinagsabay ko na guys, yung resignation at yung completion letter. So, meron pa pala akong isang resignation na gagawin. Dahil nag-apply din ako sa summer camp ng company na ito. Dito sa same company ko. Dahil part-time ako, diba? So, yung Monday and Saturday ko, ay keep lang yon. Kung hindi ako aalis dun sa work na ito, ay kikip ko lang yung Monday at Saturday. Pero, nag-apply ako sa summer camp nila, which is Monday to Friday now. Full-time work yun from July to August. So, yun yung 2 months. Ito yung ginawa ko din last year. So, yan yung isa pang gagawan ko ng letter of resignation, dahil kung ma-hire na ako dito sa isang in-applyan ko, na na-interview ako, ay dito na ako magpo-full time. Doon ko na itutuloy-tuloy ang aking work for full time. So, ayan guys. So, ano nga ba itong completion letter na ito na tatanggap natin? So,
medyo crucial to guys, no, kasi hindi natin alam kung kailan dadating. Kaya nga nag-leave ako ng time. Kinakabahan ako kasi kung umabot yung completion letter tapos nag-work na ako ng part-time, tapos kasi minsan yung mga staffing nila eksakto lang, so kapag umabsent ka parang baka mahirapan sila, parang gano'n, no. Kaya iniisip ko sana bago ako makapag-start sa kanila ay maayos ko na yung immigration documentation namin, para hindi naman maging nakakahiya masyado na ang dami kong changes sa aking schedule, na mag-stop ako, magaganyan. So, di ba nakakahiya din minsan. Pero, syempre, they should know na we are international students. Although, syempre, hindi naman tayo dapat laging entitled sa mga ganun, dahil ganito tayo. Yan. So, it's up to them. It's up to them if they will accept yung condition natin. Katulad nga nung isa kong na-applyan na from the very start pa lang, hindi niya na pinroceed yung application ko dahil nga siguro hindi niya kayang mag-accommodate sa mga conditions ng isang international students katulad ng ganito. So, alamin muna natin guys. Gusto kong i-share sa inyo yung mga ibang information na kailangan nating malaman patungkol dito sa PGWP at sa ating mga completion letter. At ano nga ba itong PGWP na ito? Ito yung an open work permit that allows an international student who have graduated from eligible Canadian designated learning institutions to work in Canada. So, hindi po lahat ng nag-aral dito sa Canada ay pwedeng magkaroon ng PGWP. You have to make sure that your school is under the designated learning institute at meron silang PGWP na ino-offer. At sino po ba ang pwedeng makakuha ng PGWP? It depends po kung how long po ito pala. So, kung gaano kahaba ang makukuha ninyo. It depends on the length of your program. Kung 1 year po kayong nag-aral dito or 8 months po yun. Dahil first term, second term, 4 months, 4 months. 8 months po yun. It's considered 1 year. 1 year study. Magkakaroon po kayo ng 1 year PGWP. Kung 2 years naman po ay 4 semesters. Ay magkakaroon po kayo ng 3 years of PGWP. So, it means you will be able to, yung work experience nyo, magigain nyo dito sa Canada, which will help you improve your scores at para magkaroon tayo ng pathway to permanent residency. So, that way, yung years na ibibigay sa atin, we can make use of that para mag-gain natin yung mga necessary experience or points para sa ating PR pathway. At paano ba tayo mag-apply ng PGWP? Sa ating GCKey account, you can have your consultant or representative to do that for you, or you can also DIY. So, medyo simple lang po ang mga requirements nito, but syempre, especially for us, medyo mabusisi. Kaya noong matanggap ko ang completion letter, sinimulan ko na siyang upuan ng mga 2 days, 3 days. So, Thursday, Friday, Saturday ko po siya na-submit. So, Wednesday natanggap ko na yon, pero nag-start na akong mag-gather ng mga documents, information. So, parang, well, medyo nag-start na ako ng Wednesday, Thursday, Friday. Saturday ko siya na-submit. So, medyo mahirap po siya dahil, syempre, lalo na yung mga ibang technicalities, like yung sa mga computer, yung Adobe, kailangan ganito, ganyan. So, minsan kailangan ko antayin yung asawa ko pag break niya or pag may time na siya para i-asikaso to, ganyan. So, nag-subscribe kami ng Adobe para doon sa mga PDF form, mga immigration forms. Ayan, so i-check nyo na lang yun guys, kasi minsan yung Adobe, ang nangyayari, magbabayad kayo, tapos hindi naman pala na-access, ganyan. O kaya naman, nag-avail kayo ng free trial, tapos nagbayad yun na pala yung, nag-expire na yung free trial nila, na-charge na kayo for 1 year. So, ganyan, check nyo na lang yun guys. At, ayun nga, so, mga forms, at yung mga documents namin, yung mga passport. So, ito yung mga requirements na sinubmit ko
sa amin. Papakita ko na lang dito sa screen guys kung ano-ano yon dahil medyo madami siya. Pero actually, minimize ko na yon. So, sana hindi kulang. Pero wala pa dito yung kay Celestia kasi ibang case po yun dahil hindi na nga kasya. Hindi ko na alam kung saan ko siya ilalagay. At ayan, so ito yung mga requirements na sinubmit ko. Ito yung mga forms na kailangan natin para sa family like me. Ako yung main applicant, yung husband ko ay OWP or Open Work Permit. Yan, so spousal open work permit siya at yung mga dependents ko. So meron pa kami mga iba't ibang issue guys. Like, sa asawa ko okay naman, meron naman siyang work. Although hindi naman siya required na magkaroon ng work ang ating open work permit. But syempre, alam nyo na, sa panahon ngayon, we want to give the best to maganda sa paningin ng ating IRCC yung mga status natin. No? Pero meron kaming mga concern, katulad ng aking panganay who has turned 19 years old at meron akong 18 years old. So dahil nga sa mga bagong regulations, hindi natin alam kung ano yung magiging sagot ng IRCC sa application nila dahil nga 18 at 19. No? So hindi naman namin sila in-apply for open work permit. Usually, dati kapag ganyang age ay ginagawa nila na pwede na silang magkaroon ng open work permit. But now, it's either international students sila or visitor record or visitor visa sila. So, depende guys kung ma-approve, kung ano man yung ibigay. Pero, meron kaming pre-enrollment para sa kanila na grade 12 pa din sila sa next school year. Ang tinatawag nito parang transition school. So, Center High Campus yung tawag dito. So, meron naman silang confirmation ng pre-enrollment. So, meron silang slot for that one. Ang school na to ay nagsasabi na pwede silang pumasok dito hanggat hindi pa sila nagiging hanggang 19 years old nila. Kung 19 pa rin sila by September. So, March naman yung anak ko. So, pasok pa siya doon guys. So, hopefully, ay makapasok talaga sila at ma-approve ng IRCC yung case na ito. Pero kung hindi man, well, tanggapin natin, tignan natin, gawa natin ng paraan. Pero hindi sila mag-i-international guys kasi masyadong mahal. Ayan, so masyadong mahal. Ayan, so tignan na lang natin guys kung ano naman na magiging sagot ng IRCC sa kanila. So medyo matagal nga diba? Dahil usually ngayon, 6 months to 1 year yung mga nababasa natin na approval ng PGWP nila. So, tingnan natin kung ano. At yung aking dalawang anak naman na junior high at isang senior high na 14-15, I think okay lang sila. Nag-attach ako ng letter from the school. Yung isa hindi ako nakahingi ng letter from the school kasi mag-iba sila ng school. Ay, humingi ako, nag-screenshot ako ng grades niya from the website nila. So, meron silang sariling website. At yung bunso ay, ayun, hindi nga siya nakasama dun sa form. Sa form kasama siya, pero yung sa mga tab na, are you going to add another family member? Ganyan. So, hanggang 4 lang yung tinanong or hanggang 5 lang. So, hindi na siya nakasama dun. Pero, isasama ko siya by using web form. Ayan, so tignan natin kung ano naman ang magiging kasagutan, kung maayos ba natin to. If not, please comment down below ano yung pwede nyong masuggest, ano yung pwedeng gawin. Kailangan na ba naming humingi ng tulong sa consultant? For this one, iniisip na namin yon na pag hindi talaga kaya ay kailangan namin magkaroon ng consultant para kay Celestia. Tayo mag-apply ng PGWP while inside Canada? Yes, ideally, dahil usually after graduation, nandito naman tayo at unless umalis ka ng Canada after your graduation, yan, so pwede naman daw. And how much po ang cost ng PGWP na ito? So, work permit is 155 Canadian dollars. Open work permit holder ay 100 Canadian. So, total of 255 for that one person. So, dahil ito yung para sa akin, pero yung sa asawa ko ay work permit or open work permit, that's $100. Tapos, yung bawat anak ko, yung 4, ay meron silang student permit na I think 150.
Yan, so let's check below kung ano yung 150 or 100 isa. So parang total namin, except Celestia, hindi kasama sa fees na binayaran ay 1,195 Canadian dollars yung binayaran namin for this PGWP application. At kailan ba namin matatanggap? Sabi daw ay within 24 hours ng pag-submit ng PGWP na ito. So, eto nga, nung nasubmit ko na yon ay nagkaroon ako ng confirmation letter na natanggap na nila ang sinabit ko. So, bawat isa sa amin ay merong confirmation letter that we have submitted that application for each one of us. At the next day, Sunday, ay natanggap ko na yung aking implied status. So, ang implied status ko ay nakalagay yung date, kailan ako nag-submit, at kung hanggang kailan valid yung aking paper, or sabi doon, whichever comes first. So, yung application for the PGWP. So, ayan. So, yun yung hanggang October yung aking implied status. Ayan. So, sana dumating na din ang ating PGWP by the time na yan, kasi yung mga employers usually nagtatanong na din sila kung kamusta na yung status mo, or meron na bang approval for the PGWP. So ngayon inaantay ko pa yung sa asawa ko dahil wala pang dumadating, pero yung mga classmates ko na may spouse ay usually daw sabay ang husband or the spouse with the international student or the PGWP applicant, sabay na dumadating. Pero yung sa asawa ko nga ay wala pang dumadating. Bakit kaya? Yan, so abangan natin guys kung kailan dadating yung sa asawa ko. Kailangan dumating yun kasi syempre ang mga permit namin ngayon ay mag-expire this July, at kailangan namin na hindi kami ma-out of status. So, kailangan namin ng papers na yun. At hindi ko din sure guys, sabi ng friend ko na nag-apply na from 2 years ago, na ang bawat bata din, makakatanggap din sila ng implied status. Pero as of now, wala pa din ako natatanggap na implied status sa mga anak ko. Akala ko kasi yung natanggap kong implied status ay yun yung gagamitin ko for their schools to present. So, sabi naman ng friend ko ay makakatanggap sila separately. So, hindi ko pa alam kung ganun yung case kasi sa mga classmate ko, wala pa namang nakatanggap ng mga separate implied status para sa mga dependents nila, ng mga anak nila. Ayun guys. So, kung meron kayong mga ideas, information about this PGWP na especially for big family, for my spouse and dependents, please comment down below. At ayan, yan yung ating pangyayari for this weekend na natanggap na natin ng completion letter at hindi tayo hindi tayo umattend ng event. Maraming pagkain sa event pero hindi tayo umattend. Tapos yung Saturday ko ay hindi rin ako umattend ng work doon dahil nga pahinga. Pero ang sarap din pala guys ng feeling na nakakapagpahinga ka. Tapos yung wala ka nang iniisip na homework, ang sarap ng feeling guys. So for 2 years, parang hindi lang 2 years kasi prior to coming to Canada, nagpe-prepare tayo ng mga documentation and everything papunta dito plus the 2 years. Parang ngayon lang tayo nakapagpahinga talaga. Ayun guys, pero this is Canada, this is the life we choose. Ayan, so kung kayo ay may planong pumunta dito sa Canada, so think about it first, especially sa mga pagbabago ng immigration. Kung kailangan nyo mag-submit, galingan nyo, gandahan nyo yung mga presentation nyo, kumpletuhin nyo yung mga documentation, make a strong statement of purpose para hindi kayo ma-refuse, at kung nandito na kayo, make sure din that your school is under the DLI or Designated Learning Institute at nagbibigay ng PGWP para hindi masayang yung study nyo. So, ngayon nga, kailangan na rin mag-masteral, doctorate, mga ganyan. So, consider nyo yung mga ganon. Pero, if there's other options other than being an international student,
go for it guys, kasi mabigat ang pagiging international student. Kailangan nyo ng malaking support system, maraming finances, backup, ganyan. So maraming salamat din sa aming mga sponsors na tumutulong sa amin dito sa Canada. Yan. So salamat especially sa aking husband for being a good provider, especially in these times na going beyond, no? Although kahit sa Philippines naman, going beyond yung kanyang support. Pero ngayon, mas grabe, no? Dahil syempre, ibang laban ito. Mas matindi. So, yun lang guys. And kung meron kayong comments and suggestion, please comment down below. And please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking vlog. And then, I'll see you in my next vlog. Thank you for watching. Bye!